2015, Sunday at ika-4 sa 5 araw na official visit ng ating Santo Papa dito sa Pilipinas. Ako po si Nika Cleofe Alihar, kasama ang napakagaling na historya ng bansa. At birthday boy bukas, Professor Xiao Chua, kami na ang unang bumabati sa'yo na happy birthday! O yan, sinabi na namin on national TV. Marami pong salamat, no? Pero sabi nga nila, lilipas din yan. Actually, nakalimutan ko na kasi si Pope Francis ang naiisip natin. Kami, hindi namin nakalimutan yun. Salamat po. At narito pa rin kami para ituloy ang pagsasama-sama natin sa pagbuo ng napakamakasaysayan event na ito sa bansa. Sama-sama nating imo-monitors ang mga movement ni Pope Francis since day one at talagang hindi bumababa ang init ng pagtanggap ng ating mga kababayan sa ating pinakamamahal na Santo Papa. Nakita naman natin kanina at nakita ko kanina, no, naroon ako sa UST na kahit naliligo sa ulan ang marami nating kababayan at mga kabataan ay naroon talaga sila para ipakita kay Pope Francis ang ating pagmamahal sa kanya. Maging kanina siya sa UST na kung saan nandun ka rin talaga, na estimated may 24,000 people ang naroon. Kitang-kita natin ang ganda ng aura ni Pope sa pakikisalamuhan niya sa mga religious leaders at mga kabataan na pinaniniwalaan niyang pag-asa ng kinabukasan. Alam mo, Nika, hindi matatawaran ng energy na ipinapakita ni Pope sa ating lahat. At his age, na 78 years old, parang hindi man lang siya napapagod sa pag-greet at pag-bless sa libu-libong Pilipino na talagang lumabas ng kani-kanilang mga bahay para masilip man lamang si Pope Francis. Talaga. Hindi ko rin po mapigilang banggitin, Professor Xiao, ang sobrang kababaan ng loob na ipinapakita ni Pope Francis sa atin. Alam mo bang, ipinatanggal niya mga posters niya sa Tacloban, no? Tinanggihan niya ang isang special painting at maging ang mga t-shirt kung saan nakalimbag ang kanyang litrato at medyo hindi niya masyadong binigyang pansin dahil para sa kanya, dapat ang focus natin ay ang dala niyang mensahe, ang mercy and compassion sa may hirap at ang family na pinakamatibay na muog ng ating sosyedad. Ayun, ano? So, Nika. Gusto ko pag-usapan natin yung ID mong yan dahil suot mo yan kanina sa UST. Yes. Tell us about what happened there. Well, basically, ano, yung UST event, ito ay pakikipagdialogo ni Pope Francis sa ating mga kabataan, ano? Encounter nga yung kanyang termino. No? Kaya nga yung encounter na yon, makikita mo, para siyang nagle-lecture doon sa kanyang homily sa mga kabataan. Para siyang professor, hindi niya binasa yung kanyang prepared text. Correct. From where I was, na nagluluto ako kanina nakikinig ako kay Pope Francis, sumasagot ako parang estudyante. O sige, tatanungin kita. Sinabi ni Pope Francis, ano dapat ang subject na hindi mo dapat nagpakin? Sige nga, nandun ka sa UST. Baka na-miss ko yung interpreter. Ano ba yung sagot dyan sa tanong na yan? Ang sagot dyan, pagmamahal. The subject that you should learn the most is love. Ano naman ang tatlong lengguwahe na dapat hindi mo kalimutan? Yan ba yung to do? To think, to think, diba? to feel, and to do. Yan, pinaulit-ulit pa niya yan sa paulit-ulit. Ako rin, nagsasalita ako habang sinasabi yan ni Pope Francis. Pero yung favorite ko, doon sa homily ni Pope Francis kanina, yung pinaalalahanan niya tayo na dapat ay huwag tayong mahihiya dahil nakalimutan na natin ang lumuha at umiyak, no? Definitely. Sa mga bagay na masama sa ating mundo. Sa sobrang, alam mo, pinagko-connecta ko yung sinasabi ni Pope Francis na masyadong busy ang ating lipunan, ang ating pang-araw-araw na buhay, ang dami-daming impormasyon na ating nakukuha ang dami-dami, internet, ano? At sa iba't ibang mga sources. Pero ang nakakalimutan natin, yun nga, yung mga mahihirap, yung mga dukha, yung mga nasalanta ng kalamidad, umiiyak ba tayo para sa kanila? Umiiyak ba tayo para kay Cristel na siya'y naglilingkod sa simbahan at nabagsakan nga ng mga speakers at inalala niya, actually doon na bumagsak talaga yung luha ko na alam niya na nasa Hong Kong ang ina. Alam niya na only daughter si Cristel. At pinatahimik niya tayo, pinagdasal natin si Cristel, humingi din ng dasal mula sa mahal na Birheng Ina, Maria. At the Pope told us, we need to ask ourselves, have we learned how to weep, how to cry for somebody left to one side, for someone who has a drug problem? If you don't learn how to cry, you can't be good Christians. This is a challenge. And the past few days, I have not been doing anything but crying. So I guess I'm becoming a good Christian now. Ito ang sinasabi ng mga tao ngayon na parang ang buong bansa
ay nagtungo sa isang pambansang retreat. Ay, totoo Nakikinig yan. lang sa radyo, nanonood ng telebisyon, Yes. nandoon sa mga venues, makikita yung iba't ibang mga emosyon ng mga tao tungkol sa kanyang sinasabi na tumatagos sa puso. And ito nga, ang sinasabi nga natin, lagi siyang hindi siya yung Pope John Paul II charisma, pero nandun yung words niya kailangan mong pakinggan. Mamaya pag-uusapan pa Yes. natin yan. Pero bago yan, dahil baka maubos ang oras natin kakakwentuhan lang. Oo nga, tignan natin Professor situation Shao. natin sa Luneta. Quirino Grandstand. Yes, nandyan si Miss Cathy San Gabriel. Kathy! Kathy, magandang hapon. Muulan pa kaya sa labas, Oo nga Professor Shao? Tsaka ilan na kaya, punong-puno na kaya yung buong grandstand. Babalikan natin mamaya si Kathy. Okay, you were saying, Professor Shao, na iba yung charisma nitong si Pope Francis. Kasi si John Paul II, may mga ginagawa siyang bagay na aside from the message, meron siyang ginagawang mga gestures na natutuwa yung mga tao. Kaya ganun yung kanyang charisma eh. Si Pope Francis, actually, ironic to kasi sinasabi nila nung ibang mga critics na stunts lang yung kanyang ginagawa na paghalik sa mga bata, sa mga mahihirap. okay. Parang nakakalungkot, Pero yung alam mo, genuine kasi noon pa niya ginagawa. Pero ito yung matindi. Ang mas matindi yung mas matindi kay Pope Francis ay kapag pinakinggan mo yung sinasabi niya. Di ba may sinasabi ka kanina na itong klaseng papa alam mo, ito? sabi, itong Catholic apologists, they talk about the Pope as an evangelical genius. No, according to Ricardo Bondan, Secretary of Defensores Fidei Foundation, Pope Francis is exceeding his expectations, saying, "I will have to say that a Jesuit Pope was much more than I had hoped for. Pope Francis seems to have attracted many Catholics who have been indifferent to, detached from, or rebellious against their faith. And as Father Joel Jason put it, that's his evangelical genius, wittingly or unwittingly, and I agree." Ikaw bilang Baptist, Protestante, Professor Shao, how does Pope Francis affect you? Naapektuhan ako kasi in many ways, binabalik niya yung mensahe ng simbahan kay Kristo. Binabalik niya yun nga, yung tulad ng kinikwento ko kahapon, yung importante pala sa mga Katoliko, talaga yung nakabayubay na Kristo sa krus. Kasi sabi namin lagi na, resurrection dapat ang ipinofocus. Pero yung nakabayubay na Kristo sa krus pala, doon ko na-realize nung homily niya sa Leyte na, yun pala yung, yun yung naglalapit sa atin kay Kristo na naranasan din niya yung mga paghihirap, naranasan muna niya bago natin nararanasan ngayon. Kaya hindi dapat tayo nawawala ng pag-asa. I think central yung mensahe ni Pope Francis, hindi lang mercy and compassion, kundi yung pagkakaroon ng pag-asa, kay Kristo na naghirap pero ngayon merong pagkabuhay na maguli. Yes. And we have this phrase among us Catholics, ang tawag dyan, offer up, offer up. Every suffering, every sacrifice, every trial, every tear, kapag nahihirapan, iangat mo yan, offer up for the salvation of other people, for somebody also in need, for somebody also suffering. Tayo, ang mga Katolikong Kristiyano, talagang hindi malayo sa aming puso ang pag-unawa dito sa suffering, in salvation history ng ating Panginoong Hesukristo. Tama ka dyan, Nika. At yung evangelization na yan, maririnig ng ating mga kababayan ngayon na nakikita natin. Today is the feast of the Santo Niño. The Holy Infant Jesus. At kaya nga ang panawagan ng mga obispo, magdala po ng Santo Niño ang mga tao. At nakikita po natin ang Quirino Grandstand, punong-puno po ng mga tao. Ngayon, my goodness. Ito na ba yan? Yung Ang Quirino Grandstand. 1995. Imagine yung 1995. World Youth Day. At that time, the biggest human gathering in history, 5 million people. Alam niyo po, pag napuno po, according to Renato Constantino, yung Quirino Grandstand to Taft Avenue, yan po ay 2 million people ayon sa calculation. Isang magandang calculation yon. So, ibig sabihin, nung World Youth Day noong 1995, sa mga side streets po, lumampas po at hanggang sa Ross Boulevard, lumampas po yung
tao na yan. So ngayon nakikita natin mukhang ang dami pa rin tao pero mas maayos. Oo. No? Despite the rains, Professor Xiao, si Amang talagang kanina pa nagbibigay ng ulan, hindi lang ambon. Kasi gusto niya Pope din siya kasi ama siya di ba? Father Ama, si Holy Father at si Amang. Pero alam mo, there's no such thing as a coincidence, no? Especially if it's from, we know that everything that happens for a reason. And I believe even yung mini typhoon na nararasan ni Pope Francis kahapon sa Tacloban at itong pag-ulan ngayon na dulot ni Amang, ito'y para lalo pang mag-empathize ang mahal na Santo Papa sa Pilipinas. Naranasan niyang mabagyo dito. Imagine, pumunta siya para sa biktima ng bagyo. Naranasan niya yung bagyo dito sa Pilipinas. And what is remarkable, sinabi niya nga kay Cardinal Tagle that he is learning. No, he is learning from the whole experience. We would like to talk more about this. Kasama po natin ngayon dito po sa studio si Father Melvin Castro. Siya po ang Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Family Life. Magandang hapon, Father Melvin. Magandang hapon po, lalo na sa lahat ng ating mga tagapanood nitong PayPal visit ng Santo Papa. Father, balikan po natin yung homily kanina kasi pinag-uusapan namin ni Nika Cleofe kanina, yung homily ng Santo Padre. Kanina nag-uusap tayo at meron kayong gustong i-komento ukol dito kasi parang masyadong mabilis yung pananalita ng mahal na Santo Padre na ang nangyayari ay parang na lost in translation yung si Kuya Interpreter. Anong masasabi natin? Si Monsignor Mark Gerard Miles, no? So what did we miss or what is important na makita sa homily ng ating mahal na Santo Padre kanina? Tulad ng nabanggit niyo po, napakabilis nga noong spontaneous na pananalita ng Santo Papa, itong tagapagsalin medyo naiiwan ng kaunti minsan. Ang isa sa pinaka-paulit-ulit niyang sinasabi ay, para daw makita natin ng maganda at maayos ang mga maralita at ang lipunan, kailangan daw ay malinis ang ating mata sa pamamagitan ng luha. Ulit-ulit siya doon. Na tayo, merong isang part doon na lost in translation nung sinabi niya na ang mga lumuluha ay hindi lamang yung maralita, nahihirapan. Ang sabi niya, tayo rin na nag-iisip na kumpleto tayo sa buhay, tayo ang nakalimot ng kahalagahan ng pagluha. Nako. Noong siya ay nasa Sri Lanka, nung adlimin na visit ng mga obispo ng Sri Lanka noong April ngayong nakaraang taon, yung palang Sri Lanka, ang sabi ng mga obispo doon ay korting luha ang mismong Sri Lanka. At ang sabi pa ng mga obispo ng Sri Lanka, at yun din ang sinabi ng Santo Papa sa kanila, yun palang, ang tawag din pala sa Sri Lanka ay Pearl of the Seas. Akala ko ay Pilipinas lang, yung palang pearl, nabubuo daw yan dahil sa loob ng shell ay parang yun ang luha nung sea creature na yun. At kapag lumuha siya, unti-unti na itong nabubuong perlas. So in that sense, sabi ng mga taga Sri Lanka, yung mga luha natin, nabubuo din yung perlas, hindi siya basta luha lang. And I think itong konteksto ng Santo Papa, at nakikita natin muli ang pagluha ng langit sa ulan na ito, ay na-appreciate ng Santo Papa sa Tacloban o ngayon sa Kamaynilaan na itong luha ng langit at luha ng mga maralita ay hindi masasayang. May kahulugan at may kabuluhan itong tinatawag nating human suffering na ito.